Sakit sa kidneys. Kapag may chronic kidney disease, nababawasan ang ability ng kidneys na mabalanse ang tubig at asin sa katawan. Nagkakaroon ng pagtaas ng sodium sa dugo dahil sa salt retention at maaaring mabawasan din ang tubig na kayang ilabas ng kidneys. Heart failure. Dahil sa panghina ng puso, nababawasan ang kanyang ability na mag-pump ng dugo sa iba't ibang organs sa katawan. Nababawasan ang daloy ng dugo galing sa puso at maaaring maipon sa binti at tiyan, ngunit ang pinaka nakakatakot ay maaaring maipon ng tubig sa baga at magdulot ng pulmonary edema. Nagkakaroon ng hirap sa paghinga ang taong may pulmonary edema at sa mga malalang kaso ay kailangang tubuhan at ikabit sa ventilator ang pasyente para magkaroon ng sapat na oxygen sa katawan. Sakit sa atay o liver cirrhosis. Kapag may liver cirrhosis, nagkakaroon ng mga peklat o scarring ng atay at nagdudulot ito ng pagharang sa daloy ng dugo sa loob ng liver. Kadalasan na nagkakaroon ng manas sa tiyan o ascites ang mga pasyenteng may liver problem. Makikita na yung iba sa kanila ay napakalaki ang tiyan dahil sa pag-ipon ng litro-litrong tubig. Angioedema. Reaksyon ito ng katawan sa iba't ibang gamot or pagkain na maaring magdulot ng pag-leak ng fluid mula sa mga ugat at maipon sa surrounding areas. Nagdudulot ito ng mabilis na pamamaga ng muka, labi, dila, lalamunan at binti. Kasama na dito ang pagkakaroon ng pagkapaos ng boses at hirap sa paglunok. Sa mga severe allergic reactions, nagkakaroon ng malalang pamamaga ng daluyan ng hangin at maaaring mauwi sa pagkamatay pag hindi naagapan. Lymphedema. Ito ay ang pamamaga ng mga braso at binti dahil sa accumulation ng lymphatic fluid, isang protein-rich fluid na dinidrain ng lymphatic system ng katawan. Common causes nito ay ang pagbabara ng lymph vessels dahil sa cancer, radiotherapy para sa cancer, surgery para sa cancer, at sa mga endemic areas, may mga parasites gaya ng mga filaria worms na sumusuot sa lymph vessels at nagdudulot ng filariasis. Pag-upo ng matagal. Ang pag-upo ng maraming oras gaya ng nangyayari kapag nasa eroplano during long-haul flights ay maaari magdulot ng pamamanas ng mga binti. Kadalasan ay hindi naman ito nakakabahala at kusang nawawala kapag nakapaglakad na ulit or kapag inangat ang mga binti.